Rosalie, ipinagpatuloy pa rin ba ang pagdinig kahit wala si VP Duterte o sino mang opisyal ng OVP? Ella, ipinagpatuloy pa rin ng House Committee on Appropriations ang ikalawang budget deliberation para sa panukalang pondo sa susunod na taon ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit nga wala siya dito sa pagdinig o wala ni isa mang kinatawan mula sa kanyang tanggapan. Isang oras naghintay ang House Committee on Appropriations at nang magsimula ay binasa ng Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations ang sulat ng Office of the Vice President. Naka-address ito kay House Speaker Martin Romualdez kung saan nakasaad na naisumite na nito ang lahat ng kinakailangan documentation para sa presentation ng budget proposal nito para sa susunod na taon. Gaya ng paulit-ulit nitong sagot sa unang budget hearing, ipinauubaya na nito sa House Appropriations Panel ang diskresyon at judgment sa budget proposal ng OVP para sa 2025. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang Makabayan Bloc Representatives sa kawalan ng presensya ng OVP sa budget hearing. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa Office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman yung Office of the Vice President para tanungin namin, Madam Chair. So Madam Chair, hindi ko maintindihan kung bakit yung two highest position in the land natin ganito sa ating budget hearing sa Kongreso, no? Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan. Wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder. Ang ibig sabihin ba niyan, inaabandonan niya na yung pinaplano niya siguro na ng mga constituents niya na bibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, ang problema dito, no, talagang bratinela to the max, no, na ayaw nang matanong, no, umiiwas sa mga tanong. Naghai naman ng manifestasyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at tinatanong kung sa tagapanguna o tinanong ang tagapanguna ng House panel kung isasantabi na ba ang long-time tradition ng Kamara na parliamentary courtesy sa Office of the President at Office of the Vice President kaugnay ng budget deliberations, at ilang minuto rin itong pinagtalunan, At sagot naman ng Senior Vice Chairperson ng House panel na si Marikina Representative Stella Kimbo ay hindi. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Marcoleta. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Pagkatapos na makapaghain ng manifestasyon ni Representative Marcoleta, may motion ding inihain kung tatapusin na ba o hindi ang budget deliberation para sa OVP budget, at pinagbotohan ito ng House Committee on Appropriations. 3 lamang ang pabor na tapusin na ito, at ito yung mga bumoto, yung mga kakilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Congressman Marcoleta, Davao Representative Isidro Ungab at Davao Occidental Representative Cloud Bautista. 45 naman ng mga kongresista ang bumoto ng hindi pabor na tapusin na ang budget hearing, kaya nagpapatuloy pa rin ito sa pagdinig. Ella, ngayon ang mga sumasagot sa mga tanong ng mga kongresista dahil dito sa ipinagpapatuloy na budget deliberation para sa OVP budget ay mga kinatawan mula sa office mula sa mga tanggapan ng Department of Budget and Management at ng Commission on Audit o COA. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Rosalie Coz.